Tag-ulan na naman pero hindi niyan mapipigilan ang ating pamamasyal sa probinsya ng Pangasinan. Dahil bukod sa outdoor activities at mga pasyalan, hitik rin sa indoor activities ang bawat bayan. Gaya na lamang ng mga magpapaalala sa atin ng kasaysayan at magtuturo ng iba't ibang mga kaalaman. Tara't samahan nyo kaming pasyalan ng mga museo at iba pang mga historical sites sa probinsya dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan! Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya kanila. Klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka kanila. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya kanila. Klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka kanila. Pangasinan! Simulan natin sa kwento ng Capitol Building na itinayo taong 1917. The construction of the provincial capital started with the laying of the cornerstones on April 21, 1917 at natapos ito noong December 1918. Dinisenyo ito ng arkitektong si Ralph Harrington Dwayne and was patterned through the plan of Daniel Burnham. Alam niyo ba na naipatayo ang buong Kapitolyo sa halagang higit 400,000 pesos at nagkaroon din ng salo-salo noong February 10, 1990 for the inauguration of the Capitol that lasted for 9 days. However, the Capitol has experienced the wrath of World War II, kung saan na-damage ang back portion ng Kapitolyo. But with the help of the Philippine Rehabilitation Act of 1946 na nagbigay tulong sa bansa, sumailalim sa rehabilitation ang Kapitolyo at natapos noong 1948. Ang Provincial Capitol or mas kilala sa amin bilang Kapitolyo ay is of neoclassical design. Bakit yun? Kasi ayun yung parang trend or uso during the time of the period of construction. So during that time, hindi pa po uso ang pintura. So ginamit po ang limestone na pagplaster o pagpalitada sa Kapitolyo, which through time magigive siya ng white color, whitish color. Ayan. So noong 2022, ni-revert back siya to the original color, which is white. Kasi at the same time, it symbolizes purity, and it also symbolizes the salt or asin, which is one of the major products ng Pangasinan. So yung inscription na makikita natin sa pediment dyan sa may Kapitolyo, sa harap ng Kapitolyo, ay isang American expression of democratic government and its responsibility to its constituents. So sitting on the top of the pediment are 3 bald eagles. Ano kaya yon? So it signify yung American influence and the Philippine Commonwealth Seal. So aside from being the seat of government, the Capitol building is also open to tourists. Ayan, so pwede sila bumisita sa loob, including sa taas. So
if you wish to visit the Capitol and the complex, you may visit our office at Piticao, May Malong, and avail of our tour guiding services to know about the history of the buildings, the Capitol, and Pangasinan itself. Pasyalan naman natin ang Banaan Museum na laman ng mga kwento at kasaysayan ng buong probinsya. A funny feeling on the front. The sun Excited na ako at nandito tayo ngayon sa Casa Real sa Lingayen. Tara, silipin natin ang Banaan, ang Pangasinan Provincial Museum. to get around. So when I see the stars at Oy, Sir Nuts! Hi, Kamusta Rona! po? Good morning! Okay, welcome. Dito po sa Casa Real, kung saan nandito ang ating Pangasinan Provincial Museum, ang Banaan. Halika, silipin natin. Tara po. I want to fly. So, Sir Nuts, bakit nga po pala Banaan yung tawag sa museum? Makikita mo, okay, Banaan. Banaan is a Pangasinan word, which means meeting place or place of convergence. Kasi the story that we would like to tell in our museum is that Pangasinan is a meeting place or a convergence of various cultures and influences. Kasi nandyan yung Chinese encounter, we had relations with the Chinese, nandyan din ang Spanish colonial period, American colonial period, ganun din ang Japanese occupation. Kaya marami tayong may kwentong mga influences or convergences dito sa ating lalawigan. Kaya tinawag natin yung museum natin na Banaan. Okay, Rona, bago tayo magpunta sa mga iba pang galleries, kwento ko lang kung ano yung history ng ating Casa Real, kung saan nandun yung ating Banaan Museum. Kung makikita mo, ito yung mga machuca tiles, ito yung mga original tiles na ginamit dito sa ating museum or dito sa Casa Real. Okay, these are century old, Kaya ito rin yung naging inspiration ng ating museum logo na pinakita ko sa iyo kanina. Okay? Machuca tiles, galing yan sa Spain. Okay? At saka ang Machuca tiles, ito yung tinatawag natin hand-painted cement tiles or baldoza mosaicos. Nung ni-restore itong ating Casa Real, okay, iningatan po ito at saka ibinalik yung mga pwede pa. So yung inaapakan natin ngayon, okay, ito yung mga century-old na Machuca tiles. But since yung iba hindi niya na kayang sakupin or malagyan yung mga ibang rooms natin dito sa ground floor, we had them reproduced. So ready ka na ba na ikutin yung mga iba pang gallery? Ready, Okay, ready po. sige, let's go! Nandito naman tayo, going to the second floor, kung saan makikita ang galleries 4 to 11. Yeah, so we have more galleries upstairs. Second Okay, floor yeah. po. Tara. Okay, this one, ang tawag dito, these are the Pedrachina stones. Pedrachina, okay? These are original materials ng Casa Real natin. Itong mga stones na ito, okay, from its name, Pedrachina, galing sa China. Na ang tanong, paano sila napunta o napadpad dito sa Pilipinas? These are Chinese granite stones, And then, ginamit sila ng mga Chinese traders nung unang panahon as ballasts ng kanilang Chinese junks. Okay, yung junk, ito yung barko na sinakyan nila from China going to the Philippines to trade. Para hindi tumaob yung barko nila, okay, sa dagat, kailangan nilang lagyan ng Pedrachina stones. Okay? Pag sinabi nating Pedra, it's from the Latin word Petrus, okay, which means rock or stone. Okay, China, so stones coming from China. So ito yon. Ready for the next gallery? Okay, let's go. Super. Yan. Hala. Welcome to the next gallery. Okay, see how beautiful it is? Yes. So in this gallery, we feature
the natural heritage of Pangasinan, ang ating flora and fauna dito. Okay, so makikita mo sa mga iba't ibang paintings na yan. Ito naman yung Casa Real natin. This is the scale model of Casa Real kung nasaan yung ating Banaan Museum. So ito, pinatayo to, sabi ko kanina, noong 1840s, mid-19th century during the Spanish colonial period. And this is the very first provincial capital of Pangasinan. Nandito rin yung mga old nails and old bolts. So yung mga materials na yan, you can find here in Casa Real. And then these are the original. Ito naman yung in terms of Pangasinan spirituality, marami tayong mga beliefs. Okay? Dala-dala pa rin natin yung mga practices and traditions ng ganito, like pag-aalay, pag-aatang. So, parang ito yung first aid nila noon. Opo. Yan. Okay, dito naman makikita natin yung mga iba't ibang talismans, mga anting-anting. Kasi tayong mga Pilipino, dito rin sa Pangasinan, may mga paniniwala yung mga ganyan. Pag suot-suot mo ang mga yan, malayo ka sa disgrasya, o kay mag-a-attract ka ng swerte, mga ganun ang mga paniniwala natin. O Rona, nag-enjoy ka ba? Opo, sobra po. At maraming salamat po sa pasilip nyo dahil na-enjoy ko po siya. Yeah. At ang dami ko pong natutunan. Dito po mapapatunayan na sobrang galing po ng Pangasinan at sobrang ganda. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong matututunan sa mayamang kasaysayan ng probinsya ng Pangasinan. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Kalilat Pangasinan! Sa syudad naman ng San Carlos, inilapit na mismo sa mga kabataan ang kasaysayan. Sa loob kasi ng isang elementary school itinayo ang kanilang museo. Nandito tayo ngayon sa Central 1 Elementary School ng San Carlos City, kung saan may museum donated by Engineer Mark Casalian. At kasama natin ang pinakamagandang tourist guide, si Janica! Hello! Hello, How are Miss you? Nikki. Pakita mo naman sa akin yung pinaka-famous na museum niyo dito sa school na Yes. to. Tara. Nikki, alam
Alam mo ba na dito ay makikita ang mga Pangasinan's pride and of course 27 statues ng mga inspiring and powerful people all over the world. Really? I just got to know it now. Yes, and kung makikita natin yung mga statues, ay ito yung mga actual height nila talaga. So ganang katangkad si Abraham Lincoln. Yes, diba? Tangkad niya pala. Super tangkad. Mas matangkad pa siya sa'yo. Very obvious. Ay, may nakita akong camera from 1940. Tara, picturean kita. Parang bet ko yan, Miss Nikki. Sige nga. Wait, parang may tumatawag. Ay, wow. Sige, magpipicture ako. Sige. Parang 1 hour to bago mag-develop. Kaya magstay ka na lang doon ng 1 hour. Okay. Ay, ito yung shatong, oh. Shatong? Ano yan? Yes. Nakwento sa akin na ito, na alam ko hindi natin ito naabutan, pero medyo may knowledge akong konti. Actually, ganito yan laruin. Kung sino ang pinakamalayo, siya ang mananalo. So, ganito yan laruin. Ready? 1, 2, 3. Miss Nikki, baka mas may talent ka sa shatong. Go! Well, mas malayo ka. And, actually, trivia about this game, ang parusa sa natalo ay kailangang tumakbo mula rito hanggang doon kung saan mo naitapon ang pamato. At kailangan mong sumigaw ng shatong. Ang cute! Diba? Mickey, ito pala is balulang. Ginagamit ito traditionally for prayer sa mga padasal nung mga years back. Kapag kailangan na daw umuwi or mga 5 o'clock or 6 o'clock na ng gabi, kailangan lang nila is may code pa kaya? Code for marriage, code for eating, code for galit na ako, punta ka na siguro sa bahay. pag galit na ako, siguro gano'n. Kailangan pala may kemo. Gano'n. Bye! Bye! Dito sa Bayambang, bukod sa kasaysayan, ibinibida rin sa Museum of Bayambang ang kanilang kultura. Alam niyo ba na mayaman din sa kultura at kasaysayan ng Bayambang? At February 15 this year, pinuksan na nga nila sa publiko ang Bayambang Museum. This room naman is all about the artifacts na naglalarawan sa culture ng Bayambang. Like, we're into bamboo musical instruments, we love to dress up, we love to create music, we love dancing, as you can see there. Ano po ito? Marimba? Marimba, this is a bamboo xylophone. Yan. Oh, I want Yeah. to try. Try ko yung I-try mo, i-try mo. Okay. Yan. Usually, nagpe-perform yan, piano? yung pangkat kawayan using all these instruments. May particular note yan, like do or re. Ang Bayambang is well known for the binasuan dance kasi dito inimbento ang sayaw na to na tinatawag na binasuan. Tinawag nila itong binasuan dahil gamit nila sa kanilang sayaw ang mga baso. Binabalanse nila ito sa kanilang mga ulo at kamay habang magiliw na sumasayaw. We're known for the tallest bamboo sculpture, and the longest barbecue.
po sa museum? Pwede kayo magkape dito sa Museum Cafe ng Bayambang. Oh, ang ganda na to. Tara, libot tayo sa mansion ko. Sa ating pagbabalik, silipin naman natin ang ilang mga kagamitan at artifacts na nakatago sa isang museo sa probinsya ng Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Iilan lamang ang nakapagtatago at napapangalagaan ang mga kagamitan mula nung mga nagdaang panahon na may kinalaman sa kasaysayan. Isa na nga rito ang Museo de Urdaneta. Simple man, sa bawat masilayan namang kagamitan, mararamdaman mo ang presensya ng kasaysayan. Museo de Urdaneta is a shelter for donated historical artifacts, photographs of significant individuals, and paraphernalias of the landmark that shaped this precious city's history. It is also a home to the masterpieces gifted by Urdaneta's very own pride, national artist Orlando Lagman. Ang Museo de Urdaneta po ay formal na nabuksan noong Marso 21, 2003 kasabay po ng ikalimang anibersaryo ng pagiging syudad po ng Urdaneta. Ang Museo de Urdaneta po ay nabuksan para maging opisyal na imbakan po ng mga kasangkapan, kagamitan at mga larawan ng mga personalidad po na nagbigay ng kasaysayan at nagbigay parangal sa ating syudad po ng Urdaneta. Napakahalaga po ng Museo Urdaneta para sa aming mga Urdanetarian. Dito po na ipapamamahagi ang magandang kasaysayan at kultura ng aming syudad po. Nakakatulong po ang ating museo sa syudad ng Urdaneta dahil po dito sa mga gagandang nakikita po nila dito sa loob ng museo ay nakakaengganyo po ng mga turista at nagkakaroon po sila ng pagkakakilanlan po ng aming syudad.
Para makabisita sa Museo de Urdaneta, you just need to get in touch with the Tourist Information and Assistance Desk na matatagpuan sa Old City Hall and New City Hall. And visiting this place takes no registration and it's for free. The feeling of nostalgia, the thought of seeing objects that bridge us to the past, and having the sense of appreciation for what molded our culture into what it is today are enough reasons why this museum is a must-visit when in Urdaneta. Ilan lamang ito sa mga indoor activities sa lalawigan ng Pangasinan na maaaring puntahan tuwing tag-ulan. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanilang pagpapahalaga at kagustuhang maipakilala ang probinsya, hindi lamang dahil sa magagandang pasyalan, mga kasalukuyang maipagmamalaki ng mga bayan, kundi maging ang kasaysayan na humubog sa buhay ng bawat isa sa probinsya. Sa inyong susunod na pagbisita, isama na ang mga ito sa inyong bucket list.